mga tiningala sa makasaysayang championship match ng secondary boys basketball sa Palarong Pambansa 2025. Ang kanyang trademark dunks. Ang siya raw alas ng Davao Region. Ang rising basketball superstar ng Mindanao, ang 6'4" na si Rene Clerk Bobet Baterbonia. Dahil sa kanyang husay sa hardcourt na iuwi ng Davao Eagles ang kauna-unahan nilang kampyonato sa Palarong Pambansa. 2025 Palarong Pambansa, secondary boys, first place, Ateneo de Davao University. Habang si Rene itinanghal na MVP o Most Valuable Player. Gumawa kami ng history sa Davao Region na champion. Siyempre, masaya ako. Masaya kaming lahat as a team. Simula pa lang ito ng pag-abot ng batang basketbolista sa mas matatayog pa niyang mga pangarap. Dahil sa pambihira niyang galing sa ring, nirecruit siya para maglaro sa Ateneo Blue Eagles ng Ateneo de Manila University. Tingnan mo sabay te. Nito lang June 4, mula Mindanao, lumipad siya pa Maynila para mag-training. Present sa kanyang send-off ang ilan sa pinakamalapit sa kanya. Kabilang ang numero 1 niyang taga-suporta, ang kanyang nanay Bebet na nagpabaon sa kanya ng isang napakahigpit na yakap. Pagkaroon kayo, Tit. Ako gustong payo ka mo, pero para ganiyo. Bet. Yeah. Kita ta. Pengen. Oy, ma'am. Bosti. Yun na pala ang huli nila pagkikita. Namatay ang dalawang basketball player ng Ateneo Blue Eagles matapos malunod sa kanilang team building activity sa Aurora. 4 na araw lang mula nung lumuwas si Rene pa Maynila, pumutok ang balita na si Rene at ang teammate niyang si Divine Adili nalunod habang sila'y nagti-team building sa isang resort sa Dipakulaw, Aurora Province. Lumutang ang samot-saring espekulasyon. I think it is hazy. Bakit sa dagat? Bakit hindi sa swimming pool? Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng kanilang biglaang pagkamatay? Pasado 1:00 ng hapon nitong Martes, dumating sa Maynila ang pamilya ni Rene. Hindi talaga nila sinabi na magkakaroon ng training na ganun. Kasi kung sinabi pa lang nila, matanong ko na sa anak ko, kaya mo ba yun? Ang mga labi ni Rene na unang inilagak sa isang memorial chapel sa Quezon City. Sa bayan ng Talacogon, Agusan del Sur, ang hometown ni Rene o mas kilala rito sa palayaw na Bobet, ramdam ngayon ang pagdadalamhati. In behalf of our homegrown pride, Bobet Baterbonia from this place. I was thinking at first that I would be removing this after the 66 Palarong Pambansa. But now he's gone. We owe it all to him. This might as well stay here as long as it takes. Napakabait sobra. Kaya nga, sobrang masakit sa amin. Iningatan namin lahat mula sa hindi pa siya kilala, tapos sa isang iglap mawawala lang lahat. Parang nakakapanghinayang naman. Yung batang isang nasa province o kilang bukid lang is makapaglaro na sa mga UEP games, mas gagalingan ko pa lalo at handa akong matuto pa. Sa bahay na ito sa Barangay San Nicolas, namulat sa payak na buhay si Rene. Magpahanggang ngayon, hindi pa rin tanggap ng kanyang Lolo Renato at Lola Marilyn ang napakaaga niyang pagpanaw. Ang dami ko nung sa gabi talagang basang-basa dahil sa luha. Talagang sayang si Rene. Sayang na sayang talaga. Bobet! Bit! Bakit mo kami iniwan, Bit?
Love ikaw ni Ma'am. Love ikaw na mo, bit. Ang mga nakolektang gold medals ni Rene nakadisplay sa kanilang sala. Nakasampay rin ang mga paborito niyang jersey. Yung sa NBA ito na Rising Star sa Manila, siya lang napili dito sa ano. Ito yung sa laro nung palaro pa man sa 26. Hindi pa ito nilaban, parang amoy pa ito ni Bobit. Mas maganda yung sabi, huwag na laban para nandito pang amoy niya. Si Rene, tila namana raw ang husay sa pagbabasketball sa kanyang amang si Boboy. Ang tatay niya, siya ang best player ko parati dahil magaling talaga ang papa niya. Walang hilig sa basketball yan. Noong mga 13 years pa siya, Nabit, maglaro tayo kasi sayang ang height mo. May potensyal ang batang to. Marunong. Sa basketball court na ito sa kanilang baryo, unang nakitaan ng potensyal si Rene. Ang malubak nitong lupa ang siya raw humubog sa kanyang tatag. Sa basketball rin namang ito, nagawa sa kahoy, una raw inaral ni Rene ang kanyang signature dunk. Itong ring na to, dinadunk ko ito ni Bobit. Minsan, nagigiba. Pag nasanay ka na sa ganitong lupa, ma'am, pagdating mo sa court is parang simple na lang sa inyong maglaro. Hanggang sa sumabak na raw siya sa mga paliga sa kanilang bayan. Kahit saan, pupunta kami. Mag-ano kami na sasakyan, kahit magastos. Pag nakahaw kasi na bola, nakasyat sa mga tao, tatayo, palakpak, sigaw. Kaya labis-labis daw ang saya ni Lolo Renato nang nalamang sasabak sa UAAP ang kanyang apo. Si 75 inches to, inutang ko lang. Kaso wala kayo mapapanood. Sa uli ko lang kaya to. Wala na si Bobit eh. Sayang talaga. Doble ang sakit na nararamdaman ngayon ng mga naiwang kaanak ni Rene sa Agusan, lalo't hindi raw nila agad-agad na makikita ang kanyang mga labi. Kasuod na siya. May kasuod na siya. Sakit na mapicture na lang ang langkon. Hindi sigat santa pa siya. Si Rene, pangalawa sa 7 magkakapatid. Ang kanyang tatay Boboy, tricycle driver, tindera ng isda, ang kanyang nanay Bebet. Ang kanila raw sitwasyon sa buhay ang nagtulak kay Rene na paghusayan pang lalo ang kanyang pagbabasketball. Lalo't ito ang nakita niyang paraan para mahango sa kahirapan ang kanyang pamilya. Pangarap talaga niya makapagtapos ng pag-aaral kung ano mang meron siya para sa pamilya niya, sa mga kapatid niya. Hey guys, ingat! Yung hinatid ko siya sa Ateneo de Manila, yung last conversation namin before kami humiwalay is sabi niya na hindi daw siya uuwi ng Davao for 5 years kung hindi siya yayaman para maahon niya sa kahirapan yung kanyang pamilya. Kasama ni Bobet na nasawi sa trahedya ang isa pa niyang teammate, ang 21 anyos na Nigerian national na si Divine Adili. Mula Nigeria, nakipagsapalaran si Divine sa Pilipinas para rin sa kanyang pangarap na maging basketball player. Una siyang sumabak sa UAAP Season 88 kung saan marami siyang pinahanga. Kaya maraming taga-suporta niya ang nag-aabang pa naman sa kanyang pagbabalik court na hindi na mangyayari. Ang mga magulang ni Divine na sina Elias at Ifioma Adili nakapanayam namin. From childhood, he decided is basketball, and because he noticed he has the height, he was in Philippines to play basketball and then began to go to school for studies and basketball. His last message to me was that everything is going to be fine. He will take care of his siblings as he used to. We are about to go to church. I called him to know if they have gone for the camp. He said they will be going on Sunday. I just prayed with him. I vividly remember that I told him to stay safe and he's all right. There is no problem. He asked of the siblings and I told him that they are fine.
Hiling ng pamilya ni Divine na ma-autopsy ang kanyang mga labi. First of all, we saw this something on internet. That's how we got to know about it. And we are not happy with that because it's somebody's son, somebody's child, and we ought to be informed of anything before it goes out to the media. Yes, Ateneo has called about the incident because after I'm aware of it. Nakikipag-ugnayan na raw ang embahada ng Nigeria sa pamunuan ng Ateneo at sa mga otoridad. Honestly, I do not even believe that I will survive that particular point. It's as if the world have chattered. That there is nothing left for me. May mga nauna na raw kasing espekulasyon na hindi lang ordinaryong team building ang nangyari sa Aurora. Kasi akala ko training lang na nga. Hindi military training. Ano ba yun? Grabe siya magpa-training. Ang pinag-ugatan nito, ang naungkat na podcast interview ng dating miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team kung saan inilahad niya ang pinagdaanan niya sa isa raw intense training. Para siyang bootcamp talaga, walang basketball. First night natin, mayroong siren at 4 a.m. As in, kailangan nyo talaga gumising. Punta kayo sa beach, parang pupag-push-upin kayo. Para talaga pang sundalo yun. Ipinagtataka naman ng pamilya ni Rene, paano raw ito nalunod, gayong marunong daw itong lumangoy. Dito sila naglalaro, naliligo. 20 meters may yan. Laking pagtataka rin nila kung bakit patuloy pa rin di umano ang tinatawag na boot camp, gayong may mga muntikan na pala noong maaksidente. Through the years, parang ini-improve daw nila na parang mas safe. Kahit since 2017 until now, every year daw nila ginagawa pero first time daw to na may mga namatay. The most faithful barometer of telling us kung ano talagang nangyari are the 16 or 17 people that were there, the players and the coaching staff. And unless and until they actually speak on a sworn statement signed by them in the presence of a lawyer, we will never really know what's accurate. That's the only way we can get to the bottom of the truth. Nitong Miyerkules, matapos ang closed-door meeting ng pamilya at pamunuan ng Ateneo University Athletics Office, humarap sa media ang pamilya Baterbonia. Nag-usap kami kanina and then may mga sinabi sila na ganyan yung nangyari. Sinabi ko na may kulang sa explanation nila. So 40 daw yun nangyari. Naahon daw yung anak ko 30 minutes. Nabalitaan nila ako is 1 hour pa. Sabi lang sa akin na si Rene, na-aksidente po siya, nalunod. Mula noon, wala nang info sa akin. Ba't hindi sila communicate nga to. Tita na niya nag-send sa ako kuan ka ng picture or video nga. Patay na ako ang anak. Pinuntahan ng aming team ang resort sa Dipakulaw sa Aurora kung saan nag-training at nalunod ang mga biktima. Tumangging magpa-interview ang pamunuan ng resort pero ayon sa nakausap ng aming team, lubha raw talagang napakadelikado ang dagat sa kanilang lugar. Susubali po kasi yung mga dayo po na natatapat sa ganun. Nilalabanan mo nila, gusto nila talaga makabalik sa pangpang. Hindi po napapagod, nalulunod. Ayon naman sa isinagawang investigasyon ng PNP, napag-alaman na ang ikinamatay ng mga biktima asphyxia by drowning. Ibig sabihin, kinapos sila ng hininga, sanhi ng pagkalunod. Wala rin daw silang nakitang foul play. Base din po ulit sa sinumpaang salaysay ng mga nag-rescue ng mga MDR or MO technician, wala po silang nakitang weights po sa paa or sa kamay po ng mga biktima. Wala din po silang napansin na mga galot sa katawan ng both of the victims po. Wala pa po kami nakitang ibang anggulo. Sabi nila, aksidente lang daw talaga yung nangyari. Sinabi ko lang sa kanila nga, aksidente yung nangyari dahil sa kakulangan nyo. Ayon naman sa Acting Deputy Commander ng Philippine Coast Guard sa Aurora na si PO2 Nico Celindro, posibleng nalunod ang mga biktima dahil sa tinatawag na riptides. Ang rip current o mas kilala
bilang riptide, isang malakas at makitid na agos ng tubig na humihila mula sa pampang sa mas malalim na bahagi ng dagat. Delikado ito dahil kaya nitong tangayin kahit mahusay na manlalangoy palayo sa baybayin at magdulot ng panic at pagkapagod. Sa maraming kaso ng pagkalunod, rip current o riptide ang isa sa mga pangunahing sanhi. So ang rip current kasi may bilis siya na 5 miles per hour. May two-way kasi yan, ma'am. Pwede mong mag-float ka lang. In short, mo labanan yung current, or next option is lalabas ka dun sa na yun, sa current na yun, either sa kanan or sa kaliwa. Kasi yung current may lang siya, specific na laki o lawak lang na siya. So pwedeng lumabas ka doon tapos saka ka magpunta sa shoreline. Gayunman, ayon pa rin sa PNP, hindi pa nila isinasantabi o nirurule out na may nangyaring hazing di umano sa pagkamatay ni Rene at Divine. Sa kabila po ng pagdeklara ng PNP na ito ay isang pure accident, hindi pa rin po otomatikong mawawala ang liability ng institusyon, gayon din po ng mga iilang individual. Meron po tayong tinatawag na duty of care, lalo't higit sa mga institusyong pang-edukasyon. Dito po sinasabi na kung mayroong pagkukulang sa seguridad, pangangasiwa o paghahanda, maaari pa rin pong magkaroon ng liability or mapatunayan na mayroong negligence. Nito lang Huwebes, lumabas ang mga balitang nag-leave na di umano sina Baldwin at Kimpo. Sa parehong araw din, inilabas ng Department of Labor and Employment o ng DOLE ang show cause order laban kay Baldwin. Pero nung hapon ding yon, nakita na si Coach Baldwin sa misa na isinagawa sa Ateneo. Sinubukan naming hingan ng pahayag ang Ateneo de Manila University pero hindi sila sumagot habang ginagawa ang ulat na ito. Pero sa naunang inilabas na statement ng universidad, June 11, sinabing nagsasagawa na ng sariling fact-finding investigation ang universidad. Nakikipagtulungan din daw ito sa mga investigasyon ng mga otoridad. Ayon sa Ateneo, prioridad nila ang katotohanan, pananagutan at suporta sa mga naulilang pamilya. I'm Coach Tab Baldwin. Nito lang Biyernes, naglabas na ng statement si Coach Tab Baldwin. I'm here this morning to speak to the families of my two basketball players, Divine Adili and Rene Barbonia. Yes, as a coach, I lost my boys too. Never again would I be able to help them develop into the basketball player they wanted to be, to help them grow into the young man that they promised that they could be. But that's insignificant compared to what you families are experiencing. As a coach, we are entrusted with the growth of our basketball players, the development of these young men into future professionals. But mostly, as a coach, I'm entrusted by you, the parents and the families, with first and foremost their well-being. And in this, I feel I failed. To the depth of my being, I'm sorry. Di mo madadala sa apologies ang kamatayan ng anak ko. Huwebes ng gabi, sakay ng private plane, inilipad ng pamilya Baterbonia ang mga labi ni Rene pa Davao. Dito sa Ateneo de Davao Senior High School sa Bangkal Campus, kung saan siya nag-aral ng senior high school, pansamantalang ibuburol si Rene. Na-idol ko si Rene at pagkamatay niya, hindi ko na There will never be another Rene Baterbonia. Rene, kung saan ka man, alam namin na sa maayos na kamay ka, kami na bahala dito. Para sa kanya palagi yung laro na gagawin namin as a team. Lahat ng laro namin, iaalay namin sa kanya. Sa akong parents, thank you kayo sa pagsuporta sa kuha. Kabalo po ko nga, grabe po yung sacrifice sa kuha. So maningkamot ko nga mabalos na ko totalan sa inyo. Anin pa itong mama, anin pa itong mga medal niya, wala na. Wala na, hindi na madadagdagan yung medal niya, mama. Gusto
Gusto ko lang malaman bakit ganun. Dami akong tanong, hindi pa nasagot. Sa loob lang ng ilang buwan, parang bola ring bumaliktad ang kapalaran ni Rene. Mula sa pagiging bayani ng kanilang bayan at simbolo ng pag-asa ng kanilang komunidad na kahit laki sa hirap, pwedeng maabot ang malalaking pangarap, biglaan naman siyang binawi ng tadhana. Pero bilog pa rin ang bola kahit ano pa. Ang pagkamatay ni Adili at ni Baterbonia dapat mag-iwan ng mahahalagang leksyon para sa mga namumuno at kinauukulan, para ang mga susunod ding mangarap ng matayog, mahawakan din ang bola at madala ito sa kanilang kinabukasan. Ako si Rene Clerc Baterbonia, usa ka proud Agusanon athlete, and I believe talents and hard work can open doors to greater opportunity. Just a kid with a big dream. Pagtalong.